Panginoong Jesucristo, magsipo pang lahat. Pag-uusig ang ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo, maaring nung kasalukuyan pang sinasabi ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, ay hindi pa ito nila maintindihan. No? Subalit na nung si Jesus ay umakit na sa langit at ang naiwan na ang kanyang mga alagad, ang unang mga sumampalataya kay Kristo ay pawang mga Hudyo na naging Kristiyano. At dahil doon ay patuloy na dumadami ang nagiging Hudyo na Kristiyano at hindi ito ikinatuwa ng mga Hudyo. Nakita nila ang Kristyanismo ay makasisira ng Hudaismo at ito isang malaking threat. Kaya nagpasa sila na usigin ang mga Kristiyano, mga Hudyo naging Kristiyano. Kinakailangan nilang talikuran ng pagiging Kristiyano nila. At kung hindi, sila ay itatakwil ng kanilang mga magulang, itatakwil din ng kanilang mga Jewish community. At yun ang naging simula ng pag-uusig sa mga Kristiyano. No? Hanggang sa lumala pa ito dahil ang Roman Empire na nakakasakop sa Israel noon ay ikinilala ang kalanghari bilang Diyos. At lahat ng kanilang nasasakupan, gaya ng bayang Israel, kinakailangang sumamba din sa kalanghari bilang Diyos. No? Kung sino man ang hindi sasamba o hindi nila tatalikuran, bawal ang magkaroon ng ibang Diyos. No? At kung hindi nila tatalikuran si Kristo, sila ay dadakpin, ibibilanggo, pahirapan o papatayin. Kaya yun ang naging matindi. Yung first 300 years ng Kristyanismo, ay 300 years of persecution. Yun yung panahon, yun yung 3 siglo na maraming nagbuwis ng buhay. Yun ang panahon ng martyrdom. Marami sa kanila ay piniling maging Kristiyano, sila ay sinunog ng buhay at pinakain sa leon. No? Yun ang kanilang naging karanasan. So mga kapatid, ang araw na ito ay espesyal na itinalaga ng ating simbahan bilang Red Wednesday, bilang paggunita, no? O pakikiisa sa mga Kristiyanong pinag-uusig sa buong mundo. At ito ay pinasimulan ng samahan na tinatawag na Aid to the Church in Need, no? Aid to the Church in Need. At ayon dito sa Aid to the Church in Need, may 3 klase ng persecution ang nararanasan ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig. Unang-una ay yung persecution is sponsored by the state, no? Upang wag maging dahilan ng Kristyanismo na kontrahin ang pamumuno ng gobyerno. Isa na lamang halimbawa nito ay ang South Korea, ang North Korea, ang China, yung mga communist countries. No? Mismong ang gobyerno ang umuusig sa mga Kristiyano at bawal maging Kristiyano sa kanilang bansa dahil kung kanilang i-recognize ang Kristyanismo, nakikita nila ang Kristyanismo ay tututo lamang at maging sagaba lamang sa kanilang pamumuno sa kanilang gobyerno. Kaya sponsored by the state. Ikalawang uri ng persecution ay yung tinatawag na fundamentalist nationalism. No? Fundamentalist nationalism. Ito naman yung mga bansa na gusto nilang gawin ng isang bansa ay pure, isa lamang ang relihiyon. Ang isa na nga ay ang India. No? Ang India. Nagkikwento sila Sister Caroline at na pag umuwi daw sila sa India, hindi sila pwede magsuot ng kanilang habit bilang mga madre sapagkat makakaranas sila ng karahasan. No? Makakaranas sila ng karahasan dahil ang kanilang habit ay nagpapahiwatig na sila ay mga Kristiyano. Kaya pag umuwi daw sila, hinuhubad daw nilang kanilang habit at nagsusot sila ng damit ng mga taga-India. No? So,
marami sa mga Kristiyano ngayon doon ay nakakaranas ng pag-uusig. Dahil ang gusto ng India ay isa lamang relihiyon, at yun ay ang Hinduism. Pangatlong uri ng persecution ay tinatawag na fundamentalist radicalism. No? Ito naman yung mga radical na relihiyon, like for example, yung radical Islam, no? Radical Islam, na kapag hindi ka nila karelihiyon, ay ikaw ay kanilang uusigin. Halimbawa na lamang ay yung alam natin yung Syria, di ba? Yung Syria, na ang maging Kristiyano ay isang dahilan na para sila ay usigin, no? Marami tayong narinig, halimbawa yung ISIS, na maraming mga Kristiyano ay sinunog, no, di ba? Nilunod. Kung ano yung nararanasan ng mga unang Kristiyano, nararanasan din nila ngayon. So yan ang violence na kanilang nararanasan. At maintindihan natin, no, bagamat nakakalungkot, ang mas mahirap intindihin ay yung mga tinatawag na free world country. May mga free world country na nakakaranas din na rin ang mga Kristiyano ng persecution. Halimbawa, alam naman natin, halimbawa sa Amerika, sa Europa, these are free world countries, no? Kaya lamang nababalitaan natin, may mga katedral na bigla na lang nasusunog. Di ba? May mga ganyang kaso, may mga ganyang kwento, no? Mga arson. Sinusunog ang mga katedral. At may mga Kristiyano na talagang nakakaranas sila ng pag-uusig dahil sa kalambansa ay hindi sila malayang magpahayag ng katuruan ng Kristyanismo. Dito sa bansa natin, mapalad tayo sapagkat tayo bilang mga Kristiyano ay protektado pa ng ating konstitusyon. Sapagkat ang ating konstitusyon ay very Christian pa. Na wala sa ating kasalukuyang saligang batas, walang taliwas sa ating katuruan bilang mga Kristiyano. Subalit, hindi tayo dapat makampante sapagkat may mga nakaamba ng mga batas na nais silang baguhin. Alam naman natin na gusto silang baguhin ang ating batas. At yun ang mapanganib sapagkat pag mababago ng batas natin, nais na nilang ipasok yung halimbawa yung divorce, yung abortion, yung same-sex union, euthanasia. Balak na nilang ipasok yan. Ang totoo, naka-file na yung mga bill para ito ay maipasok na sa ating konstitusyon. Pag ito ay naging bahagi na ng ating konstitusyon, ibig sabihin ito ay protektado na ng batas. You cannot speak against it anymore, no? Pag naging bahagi na ng batas, tayo bilang mga Kristiyano, hindi na tayo pwedeng magsalita laban sa abortion, same-sex union, divorce. Hindi na tayo pwedeng magsalita laban dyan kasi lalabanan na natin ang ating konstitusyon. Tayo na ngayon ang magiging illegal. No? Tayo na ngayon ang magiging against the government. Kaya makakaranas na rin tayo ng persecution. Ano? Kaya nga kinakalan magbantay tayo sapagkat sa buong mundo, for example, Pilipinas na lamang ang natatanging bansa, the only country without divorce. Can you imagine, ha? Pilipinas na lamang ang bansang walang divorce. At maaaring sasabihin ng iba, what's wrong with the Philippines? There is nothing wrong with the Philippines. We should be proud kasi tayo na lamang ang Kristiyanong bansa na ipinaglalaban ang katuroang Kristiyano. No? We should be proud. Sapagkat maraming mga bansang dating Kristiyano ay lahat ito legal na sa kanila. Legal ang divorce, legal ang abortion, legal ang same-sex union. Lahat yan legal na. O paano mo pa sabing Kristiyaning bansa nila? Hindi na. So tayo din bilang bansang Kristiyano, kapag yung mga yan ay pumasok na sa ating saligang batas, hindi na rin natin matatawag na ating bansa ay Kristiyano. No? Kaya nga,
isa sa pinakamahirap pang karanasan ng persecution ay yung persecution ng mga taong malapit sa iyo. Diba? Paano ba tayo nakakaranas ng persecution sa mga taong malapit sa iyo? Halimbawa na lamang, yung mga may jowa. Yung mga may jowa. Halimbawa, isa sa kanila ay gustong manatiling virgin. Kasi alam naman natin, premarital sex is a sin. Kasi yung kanyang jowa gusto mag-sex. O doon lang makakaranas ka na ng pag-uusig. Di ba? Pag hindi ka papayag, humanap ka ng ibang jowa. Di ba? Halimbawa, mag-asawa. Yung asawa ayaw na mag-anak, nabuntis si misis. O sige, pag hindi mo ipapalaglag yan, maghihiwalay tayong dalawa. Persecution. O kaya, mga barkada, minsan may nag-share sa akin, Father, manggagawa ng parokya ha. Father, ako po hindi nakatanggi, nayaya po ako ng aking mga ka-office mate na pumunta sa isang, prostitution house. Hindi daw siya nakatanggi kasi sinasabihan daw siya ng KJ. Persecution. Kaya wag nating sasabihin na tayo hindi nakakaranas ng persecution. No? Hindi madaling maging Kristiyano. Hindi madaling magpaka-Kristiyano. Kinakailangan handa ka sa mga pag-uusig na iyong haharapin, no? So mga kapatid, ano ngayon ang pwede nating gawin? Okay? Ano yung pwede nating gawin ngayon? Unang-una, mahalaga na we are aware that persecution is happening even today. Even in the time that we are considered free, it is for many countries, being Christians is no longer that free. No? May pag-uusig. Pangalawa, we are celebrating Red Wednesday to pray. At least in prayer, we would like to express our unity with the Christians who are being persecuted. And hopefully, to speak out to their government that every citizen, regardless of their faith and religion, should be protected by their government. No? Should be respected, no matter what is their religion or faith. Tumayo.